So sa area na to ng Dao, Mabalacat, Pampanga Bus Terminal, napakaraming mga bus company na babiyahe pabalik ng Manila. Pero meron akong napusuan isa dito na parang gusto kong sakyan, no? So pwedeng Solid North sana, pwede sanang Partas, pwede sanang Cisco, pwede sanang 5-star. Asan yung 5-star dito? Lahat magaganda kasi ang mga bus dito na nananakbo. Talagang air condition, pang malupitan, no? Pang malakasan yun ng mga bus units and company. Yun, no? 5-star. Ito naman ay First North Luzon Transit. Pero ang aking napusuan na sasakyan ay ito, Dagupan Bus. Diba ang ganda? So ito yung sasakyan ho natin kasi parang astig siya, no? Yung sana Philippine Rabbit, pero minsan no, sakyan natin yun, maganda rin Philippine Rabbit. Mukhang luma, mukhang lakas maka-vintage ng kanyang pangalan pa lang, Philippine Rabbit, White Rabbit. Diba? So Dagupan. So yun po yung sasakyan ho natin papuntang Manila, Balintawak, Quezon City, or Cubao. Basta whatever, basta Metro Manila. Ako nang bahala sa iba. Yan, so yan po yung sasakyan na po natin ngayon mga kagala. For the first time, sasubukan po natin mag-content ng travel vlog. Nasa makay ho tayo ng bus. So yan o, from Kamachili, Balintawak, Cubao. From Dao, Mabalacat, Pampanga Bus Terminal to Kamachili, Balintawak, and Cubao Terminal. Yun ang first time natin itong gagawin na content, no? Na isasama ko kayo sa biyahe ko, no? Kumbaga sa ating land trip from Central Luzon sa may Dao, Mabalacat, Pampanga all the way to Quezon City, Metro Manila. Since talent ko lang din naman na hindi matulog talaga sa biyahe kahit gano'n ito kalayo at katagal, kumbaga gawin ko na lang content, no? Ito i-on ko na yung camera tapos bibidyohan, no? Kung ano yung mga makikita natin sa daanan, no? Sa along the highway. Tapos lolan pala ako nito, no? Sa may Dagupan na Bus Corporation Incorporated with a body number of 1537. Tapos yun lang, to see is what you get, no? So samahan nyo ko, wala lang, explore, Galat Explorer. So explore rin ng ibang content. So yun, no? Paalis na ako tayo. So umalis tayo ng Dao or Mandar, yung ating sasakyan. Dagupan Bus Corporation Incorporated. Time check, it's 5:70 ng hapon. Papunta tayo ng Balintawak. So hindi ko alam kung anong oras tayo dito makakarating sa Balintawak, Quezon City, Manila. First time natin sumakay, mag-commute via bus na dadaan to ng Pizza, Panigurado Highway. Jonas and his team quickly. What? Everybody out of water! Get back on the boat! Mobile comms are down. Over.
sa buhay? Ako po ay isang working student and ngayon po ako graduating mula sa College of Engineering major in Electronics po. Graduating? Ilan taon ka na ba, brother? Ayan, 32 years old na po ako. Late ako bumalik ulit ako college. Yun ang kaya tinanong ko, yun yung inspiration sa'yo. Bumalik ka. Kasi medyo ano ko rito interesado ko, bakit ganyan yung style mo? Ano ba yung iba mong pinagkakabala? Ayan, so bukod po sa pag-aaral, yun po nga pagkanta bilang isang reggae artist, yun po yung aking ginagawa. Sa painting ng mga barons, yan. Pero yung
Nakamit mo na ang one. Isang police major. Pero ginamit tayo ng motorbike ng gobyerno. Isipin mo yun. Ganong kapulitan itong mga tao. This is syndicate na tingnan mo, more than 2 or 3 cut themselves for common illegal purpose. 2.5 million is isang malaking pera. Not only 2.5 million ang nakulimbat nila in the past. Alam nyo yung pera. Si General Juan Marvin, dismayado sa mga kabaro. Just why? When you destroyed yung tiwala ng mga tao. Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung may kaugnayan ang mga arestadong pulis sa iba pang mga napakulat na kidnap for ransom. Magsasagawa rin ng follow-up operation dahil may 10 pang civilian suspects na pinaghahanap. Mahaharap ang 4 na pulis sa reklamong kidnapping, robbery, at serious illegal detention. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Christine, News 5. Atos na naman na ang dayuhan ng Pilipino nasagip naman sa Isang pagpapapila sa mga foreign nationals. Nagtakbuhan noong mga ito ng sumugod ng mga otoridad dito sa Lucky South 99 Compound sa Porac, Pampanga. Ang naturang lugar na aabot sa 10 hektarya, sinasabing isa raw illegal na photo hub na sangkot umano sa mga reklamo ng Biglang dumating ang isang lalaki at biglang apat na beses niyang pinagsasampal ang batang nakadilaw. Sa lakas ng pagkakasampal, napaiyak ang bata. Napatakbo naman sa takot ang kasama ng bata. Ayon sa lola ng 10 taong gulang na bata na itatago natin sa pangalang Ryan, dumugo ang kanyang tenga sa lakas ng sampal. Matapos ang insidente, hindi rin daw makausap ng maayos ang apo na takot sa nangyari. Dito na nila pinanood ang CCTV sa harap ng tindahan. Parang nanginginig nga ako yung nakita ko yung video. Napaiyak pa ako yun, kinuha ko yung bata doon sa may tindahan. Pinapawisan, kung ano yung itsura niya. Ayon sa Umingan Police, tatay na sa mga bahay at tindahang iligal umanong itinayo sa lugar. Walang nagawa ang ilang residente, di sumigaw at magmakaawang huwag ituloy ang demolisyon. Gaya na lang ng babaeng ito na may hawak pang mga dokumentong nagpapatunay raw na may karapatan sila sa lupa. Sa kabila niyan, itinuloy pa rin ang demolisyon. Kahapon pa talaga ikinasa ang pag-iba sa mga bahay at tindahan. Itinigil lang dahil nagkamalyahan. Nagkabatuhan. At dahil sa pagmamakaawa ng mga residente. Isang pulis at ilang residente ang nasugatan sa gulo. Nakulit yan kanina at isang lalaking namato ang inaresto. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 200 at 9 na pamilya ang apektado ng demolisyon. Giit ng ilang residente, hindi sila pumapayag na umalis dahil wala namang relocation plan. Giit ng Cagayan de Oro City Police. Singan, duda naman dyan ang asawa at anak ni Bonifacio ng Marifacio. Nasa dilim daw ang ulo. Yun no, sa wakas umalis tayo ng alas 5:20. Nakarating tayo dito ng alas 7:17 or alas 7:20 na. So ibig sabihin 2 hours. Walang traffic. Okay, so ito yung Dagupan Bus Company Incorporated. Nawag, Bayan Dagupan. So si Parinas pala ay parang isang kumpanya lang sila. Yung kahabulan kanina. So yun lang. Maraming salamat sa pagsama.
Wala lang, try ko lang na mag-vlog ng bus riding experience.